Minsan nang naitampok ang mukha ni dating Pangulong Ferdinand Enrile Marcos sa perang papel na 500. Kinumpirma ni dating Director of Corporate Affairs Office para sa BSP na si Fede de la Cruz noong 2012. Subalit ang perang ito ay hindi nakaabot sa hakbang ng sirkulasyon ayon sa kanya. Ang mga perang papel na kilala natin mula dekada 80 hanggang ngayon ay tinatampok ang mga naging karibal ni Marcos sa politika, ang mag-asawang Aquino na noong unay itinampok lamang si Ninoy Aquino subalit ngayon ay nakasama na rin ito ang kanyang asawa. Ang perang papel na ito ay sanay pumasok sa produksyon noong 1985 dahil pinigilan umano ito ng mga galit kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong mga panahon kasi iyon, pinaulanan si Marcos ng mga batikos mula sa Washington at mga panloob na kaaway. Kaya napilitan siyang magdeklara ng isang dagliang halalan o snap election upang limitahan ang kanyang pamamahala. Ang sirkulasyon ng kakalimbag na perang papel ay napigilan dahil sa batas laban sa paghahalal at si Marcos na ang kanyang imahe itinatampok sa bagong pera ay ang tumatakbong kandidato laban sa kanyang karibal na si Corazon Aquino. Dumagdag pa rito ang pagdeklara ni Marcos na nanalo siya na sinundan ng pagtungo ng mga tao sa kalye at mahigpit na kinalaban ang diktador kaya ang kanyang perang papel ay hindi na ipalabas at umikot sa bansa. Subalit alam nyo ba na bukod pala sa pera kung saan nandoon ang mukha ni Ferdinand Marcos Sr. na dapat sana'y umiikot sa sirkulasyon natin ngayon, makikita din pala ang imahe o estatwa ng dating Pangulong Marcos na nakatindig sa tuba sa probinsya ng Benguet. Subalit tulad ng kanyang mukha na dapat sana'y nakikita natin ngayon sa ating mga pera na hindi naman nangyari, tila naging ganoon din ang kapalaran ng rebultong ito na ngayon ay isa na lamang sa mga alaala ng ating kasaysayan. Sa mga buwan noong taong 1978, sinimulang itayo ang rebulto ng dating Pangulong Marcos sa Marcos Highway na kalauning opisyal na tinawag na Aspiras Palispis Highway. Itinayo ito sa tulong ng Philippine Tourism Authority. Ang rebultong ito ay magsisilbi ng pangunahing atraksyon noon sa pinaplano nilang Marcos Park. Ito ay tinayo malapit sa tuktok ng Mount Sontug na matatanaw ng mga motoristang paakyat ng Baguio kahit na sila ay may layong 3 kilometro mula sa rebulto. Ang mag-amang sina Anselmo Dayag Sr. at Anselmo Jr. ang napiling manguna sa pagdidisenyo at konstruksyon ng higanteng ulo. Ayon sa mga naglabasang ulat noon, gumamit umano ng mga plywood upang ipangtakip sa mga scaffolding na nasa lugar habang ito ay ginagawa upang hindi ito agad na makita ng publiko at ng mga motoristang dumadaan sa lugar. Subalit dahil sa isang malakas na bagyo ang dumaan sa probinsya, nilipad ang mga nakatakip sa rebulto na siyang naging dahilan ng pagkakalabas nito sa mata ng publiko. Natapos ang konstruksyon nito sa pagitan ng mga taon ng 1980 hanggang 1981. Maraming mga kontrobersiyang ipinukol sa naturang higanteng estatwa. Ayon sa mga kritiko ng Administrasyon Marcos, ito umano ay tila ginawa upang mas pasikatin pa ang pangalan ng dating Pangulo. Sinasabing ang mga Ibaloy ang pinakalabis na naapektuhan sa pagtatayo ng naturang estatwa. Nakatirik noon ang kanilang mga bahay sa mismong lugar kung saan nakatayo ang estatwa. Ayon sa mga Ibaloy, naging simbolo umano ito ng pagkawala ng tiwala nila sa gobyerno mula nang ito itayo dahil sa pagpapaalis sa kanila sa kanilang mga lupain. Pinilit umano ng Administrasyong Marcos na ibenta sa kanilang lupang pagtatayo ng rebulto kung saan nakatirik din ang kanilang mga bahay. Binili sa kanilang lupain ng sapilitan sa napakalit lamang na halaga. Noong matapos ang EDSA Revolution taong 1986, pinuntahan ng ilang mga Ibaloy ang statwa upang alayan ng ritual para umano mapaalis ang masamang espiritong bumabalot sa dating Pangulo. Inalayan nila ng isang tasa ng dugo ng baboy at kalabaw ang naturang rebulto at saka dinasalan. Nasa halos 500 katawang nakasaksi kasama pa ang ilang mga turista sa ginawang ritual na ito ng mga Ibaloy noong panahong iyon. Ito ang naisip na paraan ng mga Ibaloy upang kahit paano ay makabawi sila sa umunoy ginawang kalupitan sa kanila. Nasa halos 80 pamilya ng mga Ibaloy ang pinaalis ng Administrasyong Marcos nang simulang gawin ang 888 hektaryang recreational complex na tatawaging Marcos Park sa probinsya. Ayon sa mga Ibaloy, hinaras umano sila ng mga sundalo nang sila'y umalma at tumanggi sa mga naisipagawa ng Administrasyong Marcos sa kanilang lupain. Bukod sa binayaran ng administrasyon ng mga Ibaloy kapalit ng pag-alis nila sa kanilang lugar, sinabihan din sila na ang gagawin nilang ito ay upang mas maiangat ang kanilang kultura sa lugar. Noong 1989 naman, ilang grupo din ng mga rebeldang nagpasabog sa estatwa na nagresulta sa pagkakasira sa ilang parte nito. Taong 2002 naman, napabalitang pinasabog muli ang naturang rebulto ng mga galit na rebelde. Ayon sa paunang investigasyon, noong madaling araw ng Disyembre 29, 2002, naganap ang pagpapasabog. Ito umano ay kagagawa ng mga treasure hunter na naniniwalang ang nawawalang Yamashita treasure ay nasa loob umano ng naturang rebulto. Kaya naman naisip nilang pasabugin ito upang makita ang mga nasa loob nito. Pero bago nito,
Una nang napansin ng mga taong malapit sa estatwa ang kulay puting Toyota FX na umaali-aligid sa lugar bago pa man mangyari ang insidente. Ayon din ito kay Benguet Governor Raul Mencio Molintas. Subalit kinalaunan, inamin ng mga rebeldeng komunista sila ang nasa likod ng pagpapasabog sa naturang rebulto. Ayon sa hinihinalang leader ng Chadi Molintas Command ng New People's Army o NPA na nag-ooperate sa probinsya ng Ilocos at Cordillera Autonomous Region, ginawa umano nila ang pagpapasabog upang gantihan ang ginawang kasakiman ng dating Pangulo. Sa isang pahayag na inilabas ng grupong ito, ang higanteng ulo ni Marcos umanong ito ay dapat na sinira na noon pa man matapos mapatalsik sa pwesto ang dating Pangulo noong 1986 EDSA Revolution. Sinisisi din ng grupo ang administrasyon ng mga Aquino sa pagkukulang umano nila sa kautusan sa pagsira sa rebulto. Subalit sa kabila ng pag-amin ng NPA na sila ang nasa likod ng pagpapasabog sa rebulto, mas pinaniniwalaan pa rin ng PNP na ang mga treasure hunter ang nasa likod ng pambobomba. Sinakyan lamang umano ito ng NPA na kunwari umpisa ito ng kanilang mga propaganda sa tinatangka nilang muling pag-usig sa gobyerno ng Pilipinas. Sa kabila nito, kinumpirma din ni Ka Roger Rosal na siyang tagapagsalita ng Communist Party of the Philippines na ang mga komunistang rebelde na nag-ooperate sa parteng norte ng Luzon ang nasa likod ng pagpapasabog. Gayunpaman, noong taong 2003, sinubukang muling ayusin at ibalik sa dati nitong anyo ang rebulto. Ang Noy Baguio City Mayor na si Ramon Labo Jr. ay nagalok sa pamilya ng Marcos na ayusin ang rebulto. Ayon sa nabiyuda ni Ferdinand Marcos na si Imelda Marcos, ito ay isang malaking karangalan para sa kanilang pamilya subalit hindi umano siya nakakapagpasya nang hindi humihingi ng pahintulot mula sa angkan ng mga Marcos at mula sa mga taga-suporta ng pamilya. Ayon kay Ferdinand Marcos Jr., ang nag-iisang anak na lalaki ng dating Pangulong Marcos, ang naturang plano umano ng pagsasaayos sa rebulto ay hindi naging paksa at hindi pinag-usapan ng pamilya Marcos hanggang sa ngayon. Kaya naman hanggang sa kasulukuyan, nananatiling sira ang dating maayos na rebulto ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang dambuhalang monumentong ito na may taas na 30 metro ay tinayo noong 1978 sa Mount Shantung sa ilalim ng pamamahala ng Philippine Tourism Authority para maging sentro ng isang Marcos Park. Nilayo ng mga arkitekto at inhinyero na tularan ng sikat na Mount Rushmore sa Estados Unidos upang magsilbing permanenteng pagpaparangal sa nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Subalit bago pa man ito lubos na matapos, naging simbolo na ito ng pang-aapi para sa mga katutubong Ibaloy dahil pwersahan silang pinalaya sa kanilang mga lupain, binuwisan ang kanilang mga ari-arian at sinira ang kanilang mga pananim upang bigyang daan ang pagpapatayo ng konkretong mukha at ng isang malawak na golf course sa paanan nito. Sa pagpasok ng kasalukuyang panahon, ang lupang kinatitirikan ng Guho ay opisyal ng legal na nabawi ng mga katutubong pamilyang Ibaloy matapos ang mahabang dekada ng pakikipaglaban sa korte para sa kanilang ancestral land rights. Dahil sa tagumpay na ito, ang mga dating lupain na binalak noong gawing resort at pasyalan ay ganap nang nagbago. Ang mga ito ay ginagamit na ngayon ng mga katutubo bilang produktibong taniman ng mga gulay at ang ilang bahagi ay pinamahagi para sa mga lokal na institusyon tulad ng paaralan. Maging sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ng kanyang anak na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananatiling walang pondo ang pambansang gobyerno para rito dahil sa matinding usaping legal sa pagmamay-ari ng lupa. At ang pamilyang Marcos mismo ay una nang nagpahayag na wala silang balak na kumpunuhin ang estatwa. Kaya naman hinayaan na lamang nila itong lamunin ng mga ligaw na halaman at unti-unting gibain ng panahon at kalikasan. Sa kabila ng pagiging wasak at pagmumukhang multo sa tuktok ng bundok, ang faceless o walang mukhang monumento ay patuloy na nabubuhay sa kamalayan ng publiko dahil sa magkasulong at nakahulugan nito sa kasaysayan. Para sa mga biktima ng batas militar, mga progresibong grupo at mga makakaliwang samahan, ang Guho ay tinuturing na isang permanenteng monumento ng tagumpay laban sa tiraniya. Kaya naman madalas itong ginagawang venue ng mga protesta at rally sa tuwing sumasapit ang anibersaryo ng martial law. Sa kabilang banda, may mga loyalista at taga-suporta pa rin na bumibisita sa paanan nito upang mag-alay ng mga tradisyonal na ritual ng pag-aalala sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, ang Guho sa kahabaan ng Aspiras Palispis Highway ay naging isang tanyag na destinasyon para sa mga urban explorers, vloggers at mga motorista na humihinto upang saksihan ang isang kakaiba at makasaysayang tanawin na nagpapakita ng masalimuot na kwento ng nagdaang yugto ng Pilipinas.